Good morning, Heartmates. Good morning din sa ating mga online viewers. Settled down po muna tayo at tayo po may paglapit po tayo sa ating Panginoon. I encourage everyone po na i-share po muna yung mga live stream sa ating mga families, friends at sa mga kasama po natin sa bahay. Binibigyan ko po kayo ng mga ilang segundo po para i-share yung ating live stream. At kung tapos na po tayong i-share yung ating live stream is I encourage na i-silent po muna natin yung mga phone natin as i-tuck away po natin ang mga phone natin. Na tayo pong na may paglapit po tayo sa Panginoon. Maya-maya po may lalabas po na prayer list at ito po yung susundan natin sa ating prayer mamaya. Tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord of Father, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, dahil pagkakataon na naman, Panginoon, na kami nagsama-sama, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na kami yung ginabayan, Panginoon, sa pagpunta rito, Panginoon, at aming pagbawatak-watak din mamaya, Panginoon. Sa mga papunta pa lamang, Panginoon, ay bigyan mo sila ng excitement, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon, na dumalog dito, Panginoon, sa iglesia mo, Panginoon, dahil ang araw na to, Panginoon, ay pagpupuri lamang sa iyo, Panginoon. Ang kanilang mga gawain, business, Panginoon, ay itak away nila, Panginoon, upang mas mag-glorify sa iyo, Panginoon. And Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, ay maramdaman namin, Panginoon, sa service na to. Yes, Panginoon, tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Pwede po ba tayong tumayo lahat at palakpakan natin si Lord? Na ngayon sinaselebrate natin ang Father's Day. Pwede bang batiin natin yung mga tatay? Tumayong tatay po sa ating lahat. Good morning, happy Father's Day. And of course, we are celebrating the great love of our Father. Amen. Ng ating Diyos sa umaga pong ito. Sabi nga po lahat tayo naghahanap ng pag-ibig. Oops, baka may kinilig agad. Pero yung pag-ibig na talagang pupuno sa bawat kakulangan sa buhay natin. Lahat tayo naghahanap ng ganong pag-ibig. At natagpuan natin yon sa ating Diyos sa Ama. Amen. Amen. Kaya po, let's pour out our thanksgiving, our praise sa Panginoon ngayon dahil siya'y walang katulad sa mga buhay natin. For all that He has done sa mga buhay natin. Let's worship Him. Come on, church. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa umagang ito. Ikaw ang sineselebrate namin sa mga buhay po namin. Thank you, Lord, for your love na binigay po sa amin. Lord, we are undeserving sa buhay na ito. Pero thank you, Lord, binigay mo po sa amin. Now, Lord, we sing of your goodness. We will sing, Lord, our praises to you. My Savior, my Redeemer. Sabay-sabay po nating awitin. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you gave me. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, Lord, we praise you. For all you've done, we thank you, Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you gave me. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Let's shout hallelujah. For all you've done, you live, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Pwede ba sa umagang ito, let's shout hallelujah to the Lord. Let's sing hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Let's sing. Hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Hallelujah. Hallelujah
Lord, sa lahat ng ginawa mo po sa amin. Thank you, Lord, for giving your only Son, Lord Jesus Christ, para po sa amin, Lord. Sabi nga sa kanta, Lord, simula nung pumasok ka sa mga buhay po namin, everything, Lord, has changed sa mga buhay po namin. And we thank you, Lord, for giving us a new identity. Identity na kami ngayon ay anak mo, Panginoon. Panginoong Diyos Ama. Tulad po sa sinasabi sa verse na ito. First John chapter 3, verse 1. Think how much the Father loves us. He loves us so much that He lets us be called His children, as we truly are. But since the people of this world did not know who Christ is, they don't know who we are. Pero sa harapan ng Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal, kung isipin natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, tinawag niya na tayo ngayong kanyang mga anak. Hindi po dahil tayo may ginawang mabuti, hindi po tayo dahil maganda o pogi, or mayaman, or may identity sa mundong ito, kundi dahil lamang sa pagmamahal ng Panginoon. Think of how much the Father God loves us. Sa umagang ito, patuloy niya tayong kinikilala bilang kanyang anak. Na minsan kinakalimutan natin kung sino tayo sa kanyang harapan dahil sa pagtawag ng mundo sa atin o marahil sa mga paulit-ulit nating pagkakamali o pagtalikod sa kanya. Pero ang Panginoon, His love always bears. His love patuloy pong tumatanggap sa atin. At binigyan niya na nga tayo ng panibagong pagkakakilanlan na ngayon tayo'y kanyang anak na sobra niyang mahal, na sobra niyang tinanggap, at na sobra niyang pinagtatagumpay dahil sa kanyang pangalan na ngayon ay hawak-hawak natin. Kaya kapatid, kung ano man ang iyong iniisip sa umagang ito, if your identity ay yung pagtawag sa atin ng mundo, let's claim today our identity ay we are already children of God. Can we say, I am a child of God? I am a child of God. Thank you, Father. Thank you for the story of your love na nakaabot po sa amin. Na ngayon naman, Panginoon, ay patuloy din po namin binabahagi sa bawat isa. Let's think of the love of the Father as we sing and worship Him today. Of how much weight ng pagmamahal ng Diyos ang binigay niya sa atin. Sinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and I'm never alone. You're a good, good Father. To you
just what we need before we say a word. You're a good, good Father. Let's sing. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who I am. It's who you are. And I'm loved, Jesus. Thank you. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect, Lord. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. We sing to the perfect God. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect, Lord. You are perfect in all of your ways. Let's sing. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect, Lord. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. You're a good, good Father. It's who you are. Yes, it's who you are, Lord. It's who you are. And I'm loved by you. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. Let's sing. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways, Lord. And we trust you. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect, Lord. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways.
good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. Who I am. Who I am. Who I am. You are perfect for the last time. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect, Lord. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Thank you, Lord, for reminding us that we are loved by you. Pagmamahal na kailanman ay walang katumbas, walang kapantay. Kahit saan man namin hanapin, Panginoon, you're a good, good Father. So good to us, Panginoon. And today, Lord, we continue to declaring, Lord, that we are no longer slaves, Lord, of our sins. We are no longer slaves, Lord, of our fears. We are already your children. Let's sing. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer slave. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. We sing, we're no longer slaves. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer slave. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. We sing. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. We sing. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, let's sing of our freedom. We are already children of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. We sing, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Let's sing with all our hearts. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. No longer, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. For the last time, you split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child, that's child of God. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Let's clap our hands to the Lord. Lord, thank you. Binigyan mo kami, Panginoon, ng bagong pagkakakilanlan. Kami, Panginoon, ay anak mo. Tinuring mo, Panginoon, na pinakamamahal mo, Panginoon. At pinagtagumpay mo, Panginoon, sa lahat ng takot, sa lahat ng parusa, sa lahat, Panginoon, na kasalanan, sa lahat ng bigat, Panginoon, na maari naming maranasan. We thank you for your love, Jesus. Thank you, Father God, for giving your only Son, Jesus Christ. Thank you, Lord. Sa umagang ito, patuloy na presensya mo ang nais po namin. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang sineselebrate namin sa umagang ito. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin minsan pa ang Diyos. Amen. Ayan. Good morning po, Heartmates! Ayan. Na-bless po ba ang lahat sa ating praise and worship? Ayan. At kung na-bless po ang bawat isa sa ating pag-worship kanina, patuloy po nating i-worship ang ating Panginoon through our giving. Mabuti ang Diyos, hindi lang sa ating iglesia, kundi sa bawat buhay ng bawat isa. Amen po ba? Ayan. So, dahil dyan, karapat dapat na ibigay sa ating Panginoon ang para sa ating Panginoon. We have tithes, offerings, and pledges. So, para saan po ba ang bawat isa na ito? Yung tithes po, ito po yung 10th part of our incomes. Ito po yung ginagamit natin po para sa expenses po ng ating panambahan. Yun po yung rent, maintenance fees, sa elevator, sa common CR, electric bill, of course. Meron pa rin tayong mga bills. Ayan, repairs and others, miscellaneous, na ginagamit pa rin po natin sa ating church building. We also have our offerings. Ang offerings po natin ay napupunta po sa ating po mga Bible studies, sa ating po campus hangout na malapit na rin po, at sa iba pa pong mission activities natin.
ito po ay hindi po napupunta sa ating missioners, kundi ito po ay napupunta po sa kanila pong expenses para pa rin po sa gawain. And we also have our pledges. This is our hearts na nagpapasalamat at nabeles sa ating mga pastors. Especially we see that they pour their hearts para sa kanila pong ministry. Ayan. So this is our tithe box. Ito pong malaki, ito pong malaking box. Ayan. Dito po natin nilalagay ating mga tithes. And of course, meron din po tayong mga forms sa likod para maihiwalay po natin ang ating pong mga tithes, offerings, and pledges po natin. For our envelopes po, kung wala po itong pangalan, pwede po natin gamitin yung mga blank envelopes. And then, kung gusto niyo po, lagyan na lang din po natin ng pangalan para pwede po natin siyang palitan. Yung finance team natin, ilalagay po yung pangalan niyo po doon. What if wala po tayong cash ngayon? Meron pa rin po tayong GCash through our online giving po na pwede po nating i-scan. We have our QR codes here sa ating screens and meron din po tayong QR code dun sa may likod. Ayan, pwede po nating i-scan yan later on. Tunay pong nagagalak ang Panginoon sa mga nagagalak din magbigay sa Kanya. Amen po ba? Kaya naman, handa na po ba tayong ibigay ang ating nang may galak ang ating mga ibibigay sa ating Panginoon? Ayan. Tayo pong lahat ay pag-pray ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Hallelujah, Father in heaven, we want to thank you, O God, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon, na handa pong magbigay po para sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, continue to bless their hearts, Panginoon, as they give to you, Panginoon. At nawa, Panginoon, ito rin po ang ibigay po nila, Panginoon, ay makita rin po nilang pagpapala po para po sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, O God. This is all I pray, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Maaari na po tayong magkaloob. Atin pong ipag-pray ulit ang atin pong mga offerings sa umagang ito. Hallelujah, Father in heaven, we want to thank you, O God, Panginoon, sa bawat kaloob na naibigay nga po para po sa inyong panambahan. Nalahin ko nga po, O God, Panginoon, these tithes, Panginoon, these offerings, Panginoon, covers, Panginoon, amin po mga expenses para po sa mga ministries, mga expenses po sa aming sa church po, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat tithes po na ito, Panginoon, these offerings, Panginoon, ay magamit po, Panginoon, sa bawat sulok po ng iglesia na ito, Panginoon. At dalahin ko, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinagkatiwala mo ang ministeryo to handle this money, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy magbigay po sa kanila ng wisdom, Panginoon, ng knowledge, Panginoon, and ways, Panginoon, para ma-handle po, Panginoon, ng tama, Panginoon, ang aming pong kaperahan, Panginoon. Patuloy ikaw madakila, Panginoon, sa aming pagbibigay, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Hello. Happy Sunday, heartmates! Ayan. Lahat po ba ay happy? Sige nga, kung happy ang lahat, ngitian naman natin ang mga katabi natin. Ayan. So, kinukumusta ko nga po pala ang mga heartmates na nandito po ngayon sa panambahan natin. And also, kinukumusta ko rin po ang mga kasama natin virtually. And I'm encouraging you all to like, share, and subscribe. Share ang ating online Sunday service. Ayan. So, iniimbitahan ko rin po pala ang lahat na sumama sa ating recharge prayer night. Every Wednesday po yan, 7 p.m. Dito rin po sa ating panambahan. It can be on-site and you can also join us virtually on Google Meet. And so, you don't have to worry about the link since sinesend naman po yan 10 to 15 minutes before the service. Ayan. And also, we have our heart journey, knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. So, join a discipleship group now. And also, we have our fellowship. Yes, Youth Ablaze, every Sunday as well, every 2 p.m. po yan. So, sa lahat po ng youth natin na nandito ngayon sa ating panambahan, inaanyayahan po namin na maka-join po kayo mamaya sa ating Youth Ablaze. And also, our Heart Moms, every 4th Sunday of the month. Next week na po yan, 2 p.m. as well. And also, we have our church ministry. So, for those who are interested to join a ministry, kindly tap lang po yung mga members po natin and workers para po maabisuhan din po. So, if ever na merong interested sa mga sasabihin ko, kindly tap lang po any one of us, okay? So, we have music ministry, ushering, finance, admin, production, and also outreach, since we are also preparing for stronger and mas pinalawak na campus ang hangout. And of course, speaking of campus hangout, ayan. So, since nag-go back to school na nga ang ating mga youth, of course, babalik na rin tayo or pupunta na rin ulit tayo sa mga schools nila para i-share ang Word of God. And for those who are nagtatanong, kailan nga ba ang relaunch ng ating campus hangout? Of course, it's on June 26 na, this Friday. Ayan. So, of course, let us support this ministry through our prayer, our finances, and also we can support this physically. Pwede po tayo sumama mismo sa ating campus hangout. Ayan. And also, we have Bible studies. Ayan. Please feel free to tap us if we are interested in our homes na mag-open for Bible study. And you don't have to worry about the food na isa-serve since yung Heart Community Church na po mismo ang magdadala ng food if ever na magkakaroon ng Bible study sa bahay, no? Ayan. And also, we are on social media. We have Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Heartmates or Heart Community Church. So, please don't forget to like, share, and subscribe po sa ating mga socials para tuloy-tuloy ang ating connection. Ayan. So, since Father's Day season po ngayon, panoorin po muna natin ang video na ginawa po natin para sa mga katatayan natin.
Ayan. So before tayo tumuloy sa pakikinig ng ating Word of God na isi-share ng ating senior Pastor Marlon Meneses, ay unahin muna nating tawagan ang tatay nating lahat dito sa Heart Community Church, Pastor Marlon Meneses, followed by Brother Efren and Brother Michael. Ayan, inaanyayahan po namin kayo dito sa harap. Ayan, so batiin natin sila ng malakas na Happy Father's Day! In the count of three, okay? 1, 2, 3! Happy Father's Day! Ayan, so we are very blessed po and also thankful dahil po naging part po kayo ng aming pamilya. Ayan po. And also, meron po kaming simpleng gift. Meron po simpleng gift ang pamilya para sa inyo to let you guys know that you are all much appreciated po. Ayan. Taran! And of course, out of all the gifts that we can give, wala na pong hihigit pa sa panalangin. Kaya po inaanyayahan po namin ngayon dito sa harap si Pastor Romar para i-lead po ang prayer para sa ating mga tatays. Ayan. Sige po, tayo po tayong lahat at ipanalangin natin yung mga katatayan po natin. Amen po ba? Sige po, unat po natin yung ating kanang kamay. Panginoon, salamat sa inyo po, Panginoon, sa araw po, Panginoon, na mga katatayan po, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa aming mga tatay, Panginoon, at lalo na, Panginoon, sa tatay namin, Panginoon, sa iglesia nga pong ito po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat sila, Panginoon, nakita namin kung paano kami supportahan po, Panginoon. Yung mga katatayan namin, Panginoon, kung paano sila magtrabaho, Panginoon, kung paano nila ingatan, Panginoon, ang kanilang pamilya po, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. I pray po, Panginoon, sa mga katatay, Panginoon, Lord Jesus, ng iglesia ng Heart Community Church po, Panginoon, ay patuloy niyo silang pagpalain po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, yung aming mga tatay na wala po dito po, Panginoon. Ibuhos niyo po yung pagpapala nga po sa kanila po, Panginoon. Yung kalakasan, Panginoon, at ma-enjoy nila po, Panginoon, itong araw po, Panginoon, ay sinaselebrate, Panginoon, yung mga tatay, Panginoon, Lord Jesus, na patuloy, Panginoon, na pinapakita kung gano'n nila kamahal, Panginoon, at ginagabayan ng gusto po, Panginoon, bawat pamilya po, Panginoon, Lord Jesus nila. I pray, Panginoon, na ikaw pa ang patuloy naming pinasasalamatan sa buhay po, Panginoon, ng aming mga katatay po, Panginoon. Kasi po ang papuri, pagsambat, pagdakila, sa pangalan niyo, anak na si Jesus, lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na po. At hindi ko na po Okay. Sige. Okay. Ang aga pa, no? And actually, maraming may sakit ngayon, kaya maraming wala ngayon. But anyways, ganoon talaga, hindi natin control ang panahon. Tignan mo ngayon, katabi mo, kapatid, ikaw, okay ka lang ba? Tanungin mo nga siya, okay ka lang ba? Wala ka bang sakit ngayon? But anyways, ako po'y naniniwala na ito pong pagkakataong ito ay opportunities para sa atin para tayo po ay makapagtaas ng karangalan sa ating Panginoon. Kaya naman, without further ado, tayo po ay dumako sa ating serye. We're still on our series, Standing on the Word. In Matthew chapter 7, verse 24, yan po yung tema po natin. And let's talk about, okay, standing on the Word na medyo may pagkakonting connection regarding sa celebration po ngayon, the Father's Day. Kaya naman, please open your Bible with me in 2 Timothy chapter 3, beginning from verse 15 to 17. 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Ayan, meron na, nakita nyo na mga kapatid. Sige po, if you have your Bible with you, phones na may Bible, or kung wala naman, meron tayong PowerPoint dyan, just focus po muna tayo sa Word of God. And kung kaya po natin mag-jot down ng ating po mga messages, mas maganda para po mamaya mas scrutinize po natin kung tama po yung salita ng Panginoon. Sige po, let's talk about the Word of God. 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete,
equipped for every good work. Basahin po natin sa wikang Tagalog. 2 Timothy chapter 3:15-17. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat na mabubuting gawain. Sige po, samahan niyo po ang manalangin panandalian. Father in heaven, once again, we honor you, Lord Jesus, this morning. And we know, Panginoon, na ang pagkakataong ito ay malaking opportunity para po sa amin na hindi po dapat namin sayangin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, because you allow us to celebrate, Lord, yung Father's Day, O God, sa linggong ito. At alam po namin, maybe mamaya marami pa pong celebration na magaganap. But one thing is for sure, Lord Jesus, kung meron po kami ipagpapasalamat, ito po ay ang pagiging ama mo sa amin, Lord Jesus. We are so grateful, O God, to have a Father like you, O God, na alam po namin kahit kailan, hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming mga isipan nang sa ganon, anuman ng aming pag-aaralan ay tunay pong tumimo sa aming mga kaisipan at aming pong damdamin. At nang sa ganon, Lord Jesus, kami po ay makalaya sa katotohanan at makita po namin ng buong kamalayan na kami po, Panginoon, ay lubos mong pinagpapala. Let your Holy Spirit move in our midst, Lord. At maraming salamat sa kabutihan na gagawin mo sa amin sa maghapon. We thank you, Lord Jesus, at ikaw wala mga matanghal, madakila, in Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Okay? Salamat sa font na binago ko na kasi nung nakaraang font natin is medyo nakakaduling talaga. And even yung tech natin na naduduling na. So pasensyahan nyo na ako sa napakagandang font natin last Sunday. And even ako ay nahirapan. But thanks be to God, balik tayo sa natin, sa pambansang font natin. Century Gothic. Sa mga hindi po nakakalam ng ating font. 2 Timothy chapter 3 verse 15-17, if I'm not mistaken, is paulit-ulit na po natin nababanggit sa mga supporting verses nakaraang Sunday. It talks about, okay, it's a reminder of Paul sa kanyang anak-anakang si Timoteo kung gaano ba ka-powerful, ka-impactful ang salita ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga kung papansinin po natin mabuti, ang sabi nga po doon sa unang verse, and how from childhood you have been acquainted with the secret writings which are able to make you wise for salvation. Ibig sabihin, pinaalalahanan ni Apostle Pablo itong si Timoteo na mula pa nung pagkabata, alam mo naman kung ano yung nagbigay sa iyo ng kaalaman at kalaliman sa iyong pananampalataya. Sa tulong, though we know, hindi naman patungkol sa tatay ni Paul, ay ni Timothy yung pinag-uusapan dito, but nire-remind ni Paul si Timothy regarding sa kung ano bang legasiya ang nabigay sa kanya ng kanyang lola na si Lois at ang kanyang nanay na si Eunice. Okay? Sapagkat ang tatay po ni Paul, if I'm not mistaken, ay isa pong Griego. Si nanay po si Lois, lola niya, at saka si Eunice, na nanay ni Timothy, ay isa pong Hudyo, malalim na Hudyo. Kaya naman, may pagkaalam po sila sa salita ng ating Panginoon. But then again, ang tatay ni Timothy, naghahalo-halo yung pangalan nila, is Griego, which is, iba yung kanilang paniniwala. But then again, sa tulong ng salita ng ating Panginoon, is natulungan itong si Timoteo na mas lumalim pa sa pagkaalam sa kanyang kaligtasan, especially sa kaalaman patungkol sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay? It talks about the legacy, not just the father of Paul, but rather our Father, the Lord Jesus Christ and His Father. Are you getting my point? Sapagkat dito pinapakita natin na kung pag-uusapan po natin yung legacy, sabihin natin sabay-sabay, legacy. Alam niyo po, ito po yung isang salita na gustong-gusto po nating maiwan sa mga next generation. Hindi lang po sa tatay. Okay, even pastor, ito po yung pinag-uusapan po namin. Noong nakaraan, pinag-uusapan namin ni Mrs. So, ano bang legacy yung pwede nating maiwan dito sa ibabaw ng lupa? We're praying na, kasi meron akong pinapanood ngayon, meron kami pinapanood sa bahay na hindi naman na iba sa inyo. Ngayon po, may pinapanood po kaming series, Pipito Manaloto series. Nag-start po kami noong nakaraan. Sinimulan namin from the beginning. So napakaganda, no? Kasi nga,
every side story ni Pito is parating may lesson, okay? And somehow, pamparelax din ng isipan, kaya naman nakatulong sa amin. And somehow, ang ganda kasi nang nangyayari kay Pipito, pero hindi natin pag-uusapan si Pipito. Pag-uusapan natin, ano ba yung ganda ng buhay natin noong tayo'y nakakilala sa ating Panginoon? Tingin sa katabi. And eventually, you will realize na habang tayo po'y kumikilala sa ating Panginoon, then again, habang tayo po ay mas lalong nagpapalalim sa salita ng Diyos, as we will appreciate na napakalaki pala ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lang yung ginawa niya, kundi ang dami pang ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. So that's the great legacy na pwede po nating iwan, na gusto nating maiwan natin sa ibabaw ng lupa. Kaya naman ang title po ng ating pag-usapan, A Father's Great Legacy. Okay? Would you believe me if I tell you, majority sa atin ngayon, kung ano yung kadalasang karakter mo, may porsyento dyan, sabihin natin 70%, 30%, or whatsoever, na yung may porsyento dyan sa iyong attitude is nakuha mo sa ugali ng tatay mo. Tingin sa katabi. Tatawa kayo, no? Hindi, wala kumukontra, no? Almost majority sa atin, maraming ganun. Kaya nga, pansinin po natin mabuti, especially sa amin, no? Kasi si Papa is purong kapangpangan, okay? Ang kapangpangan po, parang hindi po marunong magsalita ng mahinahon. Parang lagi po sila nagsisigawan. Parang parating galit. Tingin sa katabi. Gets natin? So you will understand that kind of personality if you know yung kanyang culture. But then again, habang iniintindi mo yun, habang lumilipas yung panahon, hindi namin napapansin, but eventually I realize, nga no, kaya pala may mga pagkakataon, parang parating akong galit, and even yung isa sa amin, hindi ko alam kung aminin ninyo, is parating mainit ang ulo. Konting kibot, parating gumaganon. Kasi nga culture pala yun. Culture pala yun. But then again, okay, isa lang ibig sabihin nito, ano, whether we like it or not, may legacy talagang naiiwan sa atin ang ating mga ama. Same thing with you guys. Marami po tayong legacy. Mamaya pag-usapan natin yung mga legacy or attitude na adapt natin regarding sa ating mga ama-amahan. Okay? Let's talk about this thing. Okay? Every Father's Day, we talk about Father's Day, syempre. Ipinagdiriwang natin ang ating mga ama at ang kanilang impluensya sa kanilang mga pamilya. Malamang, ibang mga churches din po, yan po yung pinag-uusapan din naman. Okay? Kanina nga may nag-send may GC kami ng mga pastor na mga tatay kong pastor is nag-send ng message yung isang pastor na malapit po sa aming mga puso. Okay? Pero reminder, ngunit higit sa lahat, ang isang makadiyos na ama ay tinawag na mag-iwan ng spiritual na pamana. O, pag-usapang pamana na, sarap sa pakiramdam niya, no? Ano ang mamanahin mo sa iyong ama? Okay? Alam niyo po, hindi lang yung manang material yung pinakamahalaga sa lahat eh. Pero yung pinaka-naglalas na mana, okay? Yung mana pong spiritual na pinapasa po sa atin ng ating pong mga magulang. Okay? Ang pinakamahalagang legacy na may iwan niya ay ang pagpapahalaga at pagsunod, walang iba kundi sa salita ng Diyos. Alam niyo po, napaka-importante po nito. Kaya po as a Christian, nire-remind ko po yung mga tatay po natin, though I'm not a perfect father, as a church father, but listen to this. Napakagandang pamana po ng salita ng ating Panginoon. Yes, maybe we are not a perfect father kasi wala namang school ng pagiging tatay eh. Nagigets natin? Kaya naman yung mga tatay po natin, kung may mga pagkakataon, parang hindi mo gusto kung paano ka pinalaki ng tatay mo, pinalaki man sa palo, sa pagalit or whatsoever, kasi look at this. Maybe, some of them, ganun kasi yung na-experience nilang pagpapalaki sa kanila. Are you getting my point? Okay? Kaya hindi mo maitatanggi kung paano nila naranasan yung pagpapalaki sa kanila, ganun din yung kanilang pagpaparanas ng pagpapalaki sa kanilang mga anak. So, naiintindihan natin, pero listen to this. A Christian father, okay, na nakita yung kahalagahan ng salita ng ating Panginoon is for sure, he will surely pass kung ano yung pinakamahalagang tinanggap niya mula sa Diyos. At wala pong iba, ito po ay ang kanyang salita, which is ginawa po ng ating amang nasa langit. Kung meron pong pinakamagandang legacy, ang ginawa ng ating Panginoon sa ating pong buhay, yes, we know, napakaganda ng legacy ng ating ama, ng ating Diyos na si Jesus Christ. Napakaganda. Siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Napakaganda nun. Wala pong maitutumbas. But listen to this. His father, okay, ay nag-iwan ng legasiyang
magagamit natin sa araw-araw. Let's talk about three things to ponder, okay? Why is the Word of God is the best legacy a father can give? Bakit nga ba na ang salita ng ating Panginoon, yung pinakamagandang legacy na pwedeng iiwan ng ating Ama, ng sino mang Ama sa ibabaw ng lupa, at na ginawa ng ating Ama sa langit na ginawa sa atin? Bakit kaya ito ang pinakamahalagang legasiya? Pag-usapan po natin. Tatlong bagay. Number one, ang sabi nun sa verse 15, look at these verses. Ang sabi rito, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which is the Word of God, which is the Bible, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ulitin ko po and how from childhood, mula nung ikaw ay bata pa, sabi ni Paul kay Timothy, nung ikaw ay bata pa, you have been acquainted with the secret writings. Kasama mo na, meron ka ng salita ng ating Panginoon through your parents. Okay, sabi ni Paul, secret writings which are able, listen to this, able to make you, ano po sabi? Wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ito pala yung nagpapatalino sa atin, nagpupuno sa atin ng kaalaman regarding sa ating kaligtasan. Nagpapalalim sa atin ng kaalaman regarding sa ating kaligtasan. So number one, I want you to understand why the Word of God is the great legacy, because the Word of God, it helps the family. Number one, the Word of God helps the family. Okay? Unang-unang ginagawa niya tayong matalino sa kaalaman patungkol sa kaligtasan. Alam niyo po, kapag tayo po ay merong kaalaman or wisdom na nagbumula sa salita ng ating Panginoon kung paano tayong niligtas ng ating Diyos na makapangyarihan, you will realize, okay, ay oo nga no, binili na pala ako ni Jesus. Kaya naman pala dapat hindi ko ginagawa yung mga bagay na makasasama para sa akin. Are you getting my point? Kaya nga, tignan nyo itong mabuti. Ang isang pamilya na merong Kristo, merong salita ng ating Panginoon, parati pong ang gaang ng takbo ng pamilyang yon. Nakikiintindihan natin? Okay? Tinutulungan tayo nitong makilala si Kristo at ang daan ng kaligtasan. Yun naman yung mahalaga sa lahat eh. Okay? Listen to this. Maybe, hindi man tayo majority sa atin, hindi galing sa mayayamang pamilya. Or maybe some of us meron, si Sister Leia. Biro lang. Hindi nga gano'n, no? Hindi man tayo gano'n, no? But listen to this. Hindi naman yun yung nagmamatter talaga. Sa totoo lang eh. Hindi po yun yung nagmamatter kasi eventually, meron po tayong dapat paghandaan at hindi po ito hindi na yung kinabukasan natin, ano? Some of the parents, we are preparing for the future ng ating mga anak. Wow, maganda naman yan. Maganda naman yan. Sabi mo sa katabi mo, maganda naman po yun. But listen to this. Meron tayong kinabukasan na mas dapat nating higit na paghandaan. Ito po yung ating pong buhay. Ano ba ang mangyayari sa aking buhay after nito? Okay? At alam niyo po, hindi po ito simpleng bagay na hindi dapat na pinapalampas lang sa loob ng tahanan. Dapat pinag-uusapan po ito. Paano yung aking mga anak? Paano na after nito, pag namatay ako, paano na sila? Yan po yung kinatatakutan ng sangkatauhan. Kaya naman marami po sa atin kumukuha ng security in terms of, ano yon? Yung mga insurance, life insurance, ano pa ba? Death insurance, death certificate. There's insurance, huwag puro certificate, di ba yun eh? And so whatsoever, kasi gusto natin secure ang kinabukasan ng mga maiiwan sa atin. Are you getting my point? So that's very crucial, that's very important. But one thing is for sure, hindi lang po yun yung dapat nating pinaghahandaan. Dapat paghandaan po natin, saan ba mapupunta ang aking buhay, ang kinabukasan ng aking anak, pag tayo ay namatay. Okay? It's either sa heaven or sa hell. Dalawa lang naman kasi destinasyon natin eh. Sa langit o sa impyerno. Kaya naman, the Word of God reminds us, it helps us, okay, hindi lang yung personal na Kristiyano sa loob ng pamilya, but rather yung buong pamilya sa loob ng isang tahanan. Naiintindihan natin? Ang ama ay dapat tumutulong sa kanyang pamilya na lumakad ayon sa salita ng Diyos. Napaka-importante po nito. Kapag ang tatay ay walang salita ng Diyos, domino effect po yan eh. Are you with me? Pansinin po natin mabuti. Kapag ang isang tatay po, yung unang naging mananampalataya, malamang sa malamang yung buong sambayanan nila, madadala po sa church. Malamang sa malamang. Pero pag babae yung unang nakakilala sa Panginoon, ang hirap na din ng tatay. Naiintindihan ninyo? Sabihin sa akin, Pastor, bakit po? Sige na, Pastor, bakit po?
Why? Kasi po yung tatay, whether we like it or not, sila po yung authority sa loob ng tahanan. Kahit may mga pagkakataon na si Mrs. yung madalas na sinusunod ni Mister, tingnan nyo ito mabuti yung word na under, okay? But eventually, you would realize, kahit pala under si Guy, itong si Mami o si Nanay, hindi niya maaalis na somehow, yung kanyang asawa, meron pa ring authority sa loob ng tahanan. At ang hirap basagin nun. Gets natin? Kaya naman yung tatay pag nagsalita, isa! Yun yung mabuti. Pag yung nanay nagbibilang, ano ba yan? 1. At tumatagal, bisa nakakaabot ng 3 eh. 2. 2.5. At saka pala kikilos. 3. Sige, magtitrino talaga ako. Doon pala kikilos yung bata. Pero yung pagtatay yung sumigaw, ano ba yan? Natataranta tayo. Aminin nyo, tama hindi? Tama ba mali? Kasi merong authority eh. Nandun kasi yung authority. Kaya naman, I want you to understand na napakaganda na kung especially, yes, hindi lang yung tatay syempre, pero iba pa rin kapag yung tatay mismo ay may salita ng Diyos sa kanyang buhay. It will lead his family into a right path. Yun naman yung importante. Sa tamang destinasyon. Tingnan nyo ito mabuti. Sabi nga ng Romans chapter 14, chapter 4, for whatever was written in former days was written for our instruction. Ano man yung nasusulat sa salita ng Panginoon was written for our instruction. Na makakatulong sa atin that through endurance and through the encouragement of the Scripture, we might have hope. Tingnan nyo ito mabuti Hindi lang basta sa tao nakikita yung encouragement eh. Okay? Endurance and through the encouragement of what? The Scripture. Yung pala yun. Kapag may salita ng ating Panginoon, ang tatay, kahit nahihirapan na yung buong pamilya, tingnan ito mabuti, nakapagpapatuloy pa rin eh. Kasi yung pag-aasa niya, nakikita niya sa salita ng Diyos. Are you with me? Ang mga tatay po, hindi po yan parating malakas. But the problem is this. Kapag yung tatay po ay wala nang makuwang encouragement. That's the problem. That's the major problem. Kapag si tatay, wala nang encouragement na nakukuha sa pamilya. Pansinin nyo ito mabuti. Kaya ba, pag buriyo po yung mga tatay, di ba? Hindi na umuwi ng bahay kasi pag umuwi ng bahay, sila-sermon na ng asawa or whatsoever, ang hinahanap yung encouragement sa iba. Makikipagbarkadahan, gagawa na kung anong-ano, di ba? Why? Kasi wala nang encouragement eh. Yun nga lang, maling encouragement yung nakukuha. Di ba? Pupunta sa barkada, ano gagawin sa barkada? Magiinom, magsusugal, at gagawa pa ng kung ano-anong kasalanan, okay? Na hindi naman makakatulong sa kanya para ma-encourage ang kanyang pamilya. But if we have the Word of God, the Scripture, malinaw sinasabi ng Panginoon, there is hope. Napakaganda. So, ibig sabihin, if a father is leaded by the Word of God itself, yung tatay na yun, punong-puno ng pag-asa. Tingin sa katabi. Are you with me? Ito po yung dapat makita po ng mga katatayan kasi po, hindi po pwedeng walang salita ng Panginoon ang bawat tatay. Kapag walang salita ng ating Panginoon, walang pag-asa. Malamang sa malamang walang pag-asa. Pero kung meron, kitang-kita mo yung pag-asa sa kanyang buhay. At ang sabi pa rito sa Matthew chapter 4 verse 4, but he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord, of God. Okay? Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, sa mga pangangailangan natin pisikal, but rather, kailangan din natin ng salita ng Diyos. Remember this, a family built on God's Word is a family that stands strong. Okay? Ang pamilyang binuo sa salita ng ating Panginoon ay ang pamilyang matatag. Ang tatag po ng pamilya, wala po sa pera. Ang tatag ng pamilya, wala sa samahan ninyo. Mag-asawa. Ang tatag ng pamilya, wala sa kumpanyang pinapasukan mo. Wala sa kung ano yung meron ka. Ang tatag ng pamilya, makikita mo yan, if you have the word of the Lord. Promise. Kapag meron po tayong salita ng ating Panginoon, kitang-kita mo yung ang pamilyang ito, matatag to. Kahit nag-aaway yan, kahit may pagtatalo pa minsan-minsan. Tingnan mo? Tingnan nyo ito mabuti. Pag may salita ng Panginoon, hindi basta-basta naaalog. Hindi basta-basta nayayanig. Pangalawang bagay, sabi dito sa verse 16, all scripture is breathed out by God. Sabi ko ano nakaraan,
hiningahan ng ating Panginoon. So once hiningahan niya ng ating Panginoon, may buhay. Okay? Ang salita ng Panginoon ay buhay, may kapangyarihan, and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So number one, it helps. Pangalawa, the Word of God honors the family. It honors the family, okay? The word honors itself, okay? Kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, napaparangalan ang Diyos sa tahanan. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, napaparangalan ang Diyos sa loob ng tahanan. Listen to this. Kapag meron pong salita ng Panginoon sa loob ng tahanan, okay, napaparangalan mo ang Diyos, and somehow, pinaparangalan din ng Diyos yung pamilya na yon. Kasi kitang-kita mo yung respeto, yung paggalang. Nagkakaroon ng kaayusan. Nagkakaroon ng pag-ibig. Nagkakaroon ng kabanalan sa loob ng pamilya. Ang makadiyos na Ama ay nagiging halimbawa ng ating pagsunod. Okay? Ang makadiyos na Ama ay nagiging halimbawa ng magandang pagsunod sa salita ng ating Panginoon. It honors God. Okay? Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin sa bata na, oy, wala ka lang respeto bastos ka na Bago mo sabihin yun, tignan mo muna yung sarili mo. Kasi baka mamaya, nakikita sa'yo. Hello, ang dali kasi mag-point sa bata eh. Listen to this, ang mga bata, nakikita lang nila kung ano yung ginagawa ng matatanda. Are you with me? So before you teach that child na gumalang sa mga katatanda, make sure, ikaw mismo, kumusta ka ba? Paano ba yung paggalang mo? Kasi yes, gusto mong galangin kasi yung tatay eh. Ba't ang tanong? Kung meron ka bang tatay ngayon, tingnan nyo ito mabuti. Sa mga may tatay ba ngayon, ikaw ba, ginagalang mo ba yung tatay mo? Hello? Gusto mong galangin ka. Ikaw ba gumagalang ka sa tatay mo? Am I make sense, brothers and sisters? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Make sense po ba? Kasi kadalasan, we want us to experience yung respeto, yung paggalang, pero tapansinin mo mabuti. Bago ka magturo ng paggalang, sabihin mo gusto mo ginagalang ka, ikaw ba? Marunong ka bang gumalang? And the Word of God itself will teach us to honor the family. Alam niyo po, kapag nakita po natin ang salita ng ating Panginoon, ang salita po ng ating Panginoon, hindi lang po magtuturong igalang natin ang ating mga magulang eh. It also teach us to respect also yung ibang mga tao sa paligid po natin. Kahit dumating sa punto na yung taong kaharap mo hindi na makarespeto. You have to respect them. Why? Pero nga kasing salita ng Panginoon. People na meron pong salita ng ating Panginoon, okay? They will understand. Ay, oo nga, no? Yung honor pala, yung paggalang pala, yung pagrespeto pala, hindi lang siya binibigay kasi gusto mong respetuhin ka rin. Kahit pala hindi ka nire-respeto, kailangan mo palang igalang. Kasi why? Anak ka kasi ng Diyos. Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? O tapigin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid napaka-importante ng honor paggalang. Napaka-importante po nito. It honors the family. So, tayo rin ino-honor din ang salita ng Panginoon kapag meron pong paggalang po tayo sa salita ng Panginoon. Joshua chapter 24 verse 15, and if it's evil in your eyes to serve the Lord, sabi ni Joshua, choose this day who will you serve. Ito kasi nagkaroon siya ng commitment, ng covenant. Sige mga kapatid, alam niyo naman ganito yung nangyari sa atin, pero ito yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya naman, sabi niya, and if it is evil to your eyes to serve the Lord, choose this day who will you serve. Pumili kayo ng gusto niyong sambahin. Kung nakikita niyo yung buhay ninyo ngayon ay pangit, sige pumili kayo. Sino ba yung gusto niyong sambahin? Whether the gods your father serves in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Wow. Grabe. Ang sabi ni Joshua, me, bilang ama ng kanyang pamilya, ng kanyang lineage, okay? But as for me and my house, yung house po represents his family, hindi po yung bahay lang nila. At as for me and my house, my family, we will serve the Lord. Ayaw niyo mang sambahin ng Diyos na nagdikta sa atin. Sa tingin mo man, bakit ba yung buhay mo ngayon? Bakit yung ginawa ng Panginoon? I don't care. Basta para sa akin, I will serve the Lord.
Kahit ano mangyari, we will serve the Lord. Ikaw, kumusta tayo mga kapatid? Do you have this kind of commitment? We will serve the Lord. Importante po kasi ito. Alam niyo po, bakit po sinabi ito ni Joshua at napakalaking encouragement ito sa atin? Kasi madalas ganito po yung nangyayari, domino effect. Ano po domino effect? Tingnan niyo ito mabuti. Pag ayaw ng tatay, nahihirapan na rin sumunod, sumamba ang buong pamilya. Are you getting my point? Kapag may problema yung tatay, kadalasan apektado yung buong pamilya. Hello? Kapag masaya yung tatay, malamang sa malamang, masaya rin yung buong pamilya. Pag ayaw maglingkod ng tatay, malamang sa malamang, mahihirapan ka rin encourage yung buong pamilya na sumunod kahit gusto nila. Why? Ayaw kasi ng tatay eh. Kaya sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Iba po kapag yung tatay po meron po takot sa Diyos eh. Okay? Kahit ano man yung bumangga dyan, kahit ano man yung mangyari sa kanyang buhay, ano mang dilubyo, ano mang karamdaman, basta alam niya lang, pag hindi ako sumamba sa ating Panginoon, masisira yung pamilya ko. Wow, grabe. And salute for that kind of parents. Saludo sa inyo mga kapatid. Kasi nga, mas nakikita natin yung kahalagahan ng ating Panginoon. Sabi nga ng Psalms 128, verse 1 to 4, blessed is everyone who fears the Lord, who walk in His ways. Sino mang pinagpapahala daw po yung mga lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall bless, and it shall be with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like a shoots around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. Behold, thus shall be the man be blessed who fear the Lord. Pinagpapala ang mga katatayan, mga sangkatauhan na meron pong takot sa Diyos. Yung takot po, hindi po takot na para kang nakakita ng multo. Hindi po. Yung fears po dito is paggalang sa Diyos. Yung word na fears po rito, yung takot na sinasabi rito sa wikang Tagalog, hindi po takot na kapag may nakita kang hindi mo gusto. Hindi. But takot, respeto sa Diyos na kanyang sinasamba. Are you getting my point? So listen to this. When a family is rooted in Scripture, honors becomes their culture. Wow, grabe, no? When a family is rooted in Scripture, honors become their culture. Yun pala yun. Kapag pala ang isang pamilya ay rooted sa salita ng ating Panginoon, nagiging normal pala sa kultura nila yung respeto. Pansinin niyo mabuti. Okay? Kapag merong salita ng ating Panginoon, parating yung buong pamilya, domino effect, parespeto lahat. Pero pag walang salita ng ating Panginoon, alam mo na kung ano yung makakahihinat nun yan. So napaka-importante. Anong gusto mong maging klase ng pamilya meron ka ngayon? Rooted sa salita ng ating Panginoon or walang salita ng ating Panginoon? Okay? And lahat tayo malamang gusto yung rooted in Scripture. Kaya naman, mas inig po natin sa sarili po natin, mas palalimin po natin sa salita ng ating Panginoon because the Word of God helps and the Word of God honors the family. Panghuli, ang sabi dito sa verse 17, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Tingnan nyo ito mabuti. That the man of God may be complete, magiging kompleto, equipped for every good work. So number 1, it helps. Pangalawa, it honors. Then lastly, the Word of God is the great legacy because it holds the family. When we say holds, ang salitang holds, ang ibig sabihin po nito, mas pinagtitibay. Kasi ang sabi rin kanina, equipped for every good works, complete, okay? And equipped for every good works. It holds the family. Ginagawang mas matatag. Ang salita ng Diyos ay nagpapatatag sa pamilya sa gitna ng pagsubok. Tingnan itong mabuti. Lahat ng pamilya dumaranas ng kanya-kanyang pagsubok. Amen. Yung pamilya mo ngayon may pagsubok. Bukod sa pagsubok mo. Tama. Yung pamilya ko may pagsubok eh. Yung pamilya namin dalawang mag-asawa may pagsubok eh. It is given. Are you with me? Walang taong hindi dumadaan sa pagsubok. Walang pamilyang hindi dumadaan sa pagsubok. But listen to this.
Lahat po tayo gustong mapagtagumpayan anumang klase ng pagsubok meron tayo ngayon. Tama po ba? Lahat ng pamilya, yung pamilya mo, ikaw mismo, gusto mo na mapagtagumpayan mo yung pagsubok na meron kayo ngayon. Amen po ba? Now, ang sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos ang nagpapatatag sa pamilya sa gitna ng mga pagsubok. Okay? Bago mo pagtagumpayan yung pagsubok na yon, I want you to understand, kailangan mong manatiling matatag sa pagsubok na yon. Hindi ka pwedeng nasa pagsubok ka, sa gitna ka ng pagsubok, tapos magte-teleport ka na lang sa panibagong dimensyon, ibang pagsubok na ulit. Hindi ganun. Okay? Why? Kapag lumipat ka sa panibagong pagsubok, and same attitude pa rin meron ka ngayon, okay? Mas malala yung mararanasan eh. Mas magiging mahina tayo eh. Kasi why? Doon ka sa pagsubok na pinagdaanan mo, hindi ka nga nagtagumpay eh. Paano ka pa tatalon sa panibagong pagsubok? Yung pamilya mo nga ngayon, hindi pa nga natatapos sa unang pagsubok eh. Gusto mo tumakas na agad panibagong pagsubok na naman. Pagtagumpayan mo muna isang pagsubok. Magstay ka muna doon. And listen to this, it reminds us, if you want to magtagumpay sa pagsubok na meron kayo ngayon, ano man yan, financial man yan, spiritual man yan, kadalasan very common, financial talaga eh. That's very basic eh. Ang tanong, ano ang ginagawa mo para mapagtagumpayan yung financial problem? Okay? Pag-aawayan nyo ba? Pagdidibatihan nyo ba? Or whatsoever? Gagawa ka ba ng paraan? Magtatrabaho ka or whatsoever? Kadalasan kasi yun yung plano natin eh. Yan agad yung resultang hinahanap natin eh. Or you will pause for a minute at humanap ng wisdom sa salita ng Diyos. Ito po yung malaking pagkakaiba. Tingnan niyo itong mabuti. Kadalasan, namang malalalim ng mananampalataya, bago sila tuluyang mamroblema sa problema kinakaharap nila ngayon, bago sila mag-alala sa mga alalahanin ng buhay, first, they pause. Huminto. Huminga muna. Hinga muna mga kapatid, hinga. Hinga malalim. Isa pa, 1, 2, 3. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Nakagaan, no? Kasi pag isip ka ng isip, mas lalo kang mamumroblema. Yes, nakagaan yung pakiramdam, pero hindi naman nawala yung problema. Tama? Hindi naman nawala. Then, after huminga malalim, study the Word of God. And you will see the difference. You will see the difference. Yes, pagkatapos mo mag-aral ng salita ng Panginoon, okay, hindi naman nawawala yung problema instantly, but then again, nandun yung problema, pero ito yung difference. Merong kapayapaan. Tama? Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala yung sitwasyon po namin ngayon. Pag sinabi mo, Lord, ikaw na po yung bahala sa sitwasyon namin ngayon, hindi ka lumalayo sa Diyos, ha? Kasi ito kasi ginagawa ng karamihan. Ito po yung mali po natin ginagawa. Lord, ikaw na pong bahala sa amin. Alam mo po yung sitwasyon namin, wala po kami ngayon. Pero hindi ka lumalapit sa Diyos. Lumalayo ka. May mga gawain hindi ka dadalo. Diba? Imbis na lumapit ka sa Panginoon, magpuri ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon, ang ginagawa mo, ay huwag muna. Ito kasi yung kailangan ko eh. Mali. The more na meron kong sinasabi mo, Lord, ikaw na po bahala sa amin, dapat mas lalo kang lumalapit sa Diyos. Hindi ka lumalayo. Baligtad eh. Lumalayo ka sa nagpo-provide, sa kasagutan, sa mga problema. Dapat mas lalo kang lumalapit. Then eventually, makikita mo, habang lumalapit ka sa ating Panginoon, okay, lumalayo ka sa mga problema, then eventually, you will realize, habang papalayo ka sa problema, si Lord naman, nagbabagsak ng kasagutan sa aking mga problema. Amen po ba? Isa lang yung kausap ko. Amen po ba mga kapatid? Or lalayo tayo sa Diyos? The Word of God holds the family. Pinagtitibay, pinapatatag ang pamilya. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, and these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently. Ituro natin. Huwag mo lang basta ituro mo rin sa sarili mo. Huwag ka lang basta pointing finger sa iba, tapos ikaw naman hindi ka nag-aaral. You shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Bakit yung sinasabi? I-recite mo daw. Huwag mo lang basta ituro, i-recite mo rin. Why? Excuse me. Para ikaw mismo mapalalahanan.
Promotion ng pabango. Hives. Ang ganyan talaga, hindi na nabayelect, no? Alam niyo bakit ito sinasabi? Kasi majority sa atin, alam ng salita ng ating Panginoon. Lalo na yung pastor. Ang dami ko nang alam ng salita ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon, yes, alam ko ng salita ng Panginoon, pero yung sarili ko, hindi ko na-remind. And some of us, ganoon din tayo. Yes, may binarinig mo na yung salita ng Panginoon, pero let the Word of God remind you. Kaya dapat i-recite natin. Kinukwento mo sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong kapatid, or whatsoever, at pinag-uusapan nyo sa tahanan ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, nire-recite mo. Okay? Are you with me? Recite mo, para alam mo yung salita ng ating Panginoon. And Matthew chapter 7, verse 24 to 25, everyone then who hears this word of mine and does them will be alike like a wise man who builds his house on the rock. And the rain fell, and the flood came, and the winds blew and beat on the house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Yun pala yun. Kapag po pala tayo ay may punong-puno ng salita ng ating Panginoon, ang ating pong buhay ay nagiging pundasyon, nakatatag sa matibay na pundasyon. Okay? Matibay pala ang pundasyon ng ating pamilya kapag nakatatag sa salita ng ating Panginoon. Sabi ko nga po dito, sa huling pagkakataon, strong families are not held together by convenience. Listen to this. Ang isang pamilya ay hindi lang basta-basta nakabase lang sa kung ano yung convenience meron sila. Kadalasan ganun yung gusto natin eh. Kung ano lang yung convenience, kung ano lang yung madali. Traditions or emotions alone. Ay, mahirap ito. Nakabase ka sa tradisyon, emosyon alone, but by the unchanging Word of God. Kasi why? Yung convenience, nababago yan, minsan din na convenience eh. Yung tradition, mas nababago to. 2026 ngayon, next year, iba din yung tradition. Yung emosyon, maybe right now, masaya ka, mamaya malungkot ka, masaya ka na naman, malungkot, di ba? Parang may sira ang ulo. Tawa ngayon, iyak later, tapos iyak na naman, tawa na naman. Pabago-bago. Okay? But listen to this. Dapat isandal natin sa hindi nagbabagong salita ng Diyos. Kasi consistent ang salita ng Panginoon eh. Amen po ba? Sa mundong hindi consistent, listen to this. Kailangan natin ng someone na masasabi mong kailangan kong asahan sa aking buhay. Bilang ama ng isang tahanan, ng isang pamilya, ng isang iglesia or whatsoever, o sa magiging ama, soon to be. Okay? Hindi ka dapat nakabase lang sa emosyon, sa tradisyon at convenience. And even yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi dapat nakabase sa tradisyon, emosyon. Ang hirap kasama sa ministeryo ang taong pabago-bago ng emosyon. May saltik yung mga ganun eh. Ang hirap kasama niyan. Masaya ngayon, mamaya sasabog later. Hirap niyan. Pero mas masarap kasama yung kahit na hindi siya okay. Nagpapatuloy pa rin. Why? Kasi pinatatag siya ng salita ng Panginoon na kahit kailan, hindi nagbabago. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Okay? Ang isang ama ay maaari mag-iwan ng maraming bagay sa kanyang pamilya. Do you understand? Pwede tayo mag-iwan na kung ano mga bagay. Kayamanan, ano pa ba? Kayamanan, puro pera na lang, no? Karakter or whatsoever. Ngunit ang pinakamahalaga ay isang tahanang nakatayo sa salita ng Diyos. Remember the things. The Word of God helps, honor, and holds the family. Tayo po tayong lahat, tayo po yung manalangin sa Diyos. Let's pray. Father in heaven, we want to thank you, O God, because once again, you teach us, Lord, ng isa na naman pong napakahalagang mensahe mula sa salita ng Diyos. We know how to stand on your word. At sa pangatlong linggo nito, Panginoon, we're not just celebrating Father's Day, O God, but we're talking about, Lord, we share about a father's great legacy. A legacy, Panginoon, na nagawa mong iwanan para po sa amin. Na until now, at kahit po sa mga susunod na henerasyon, itong legasiyang ito, your word, O God, is mananatiling buhay kailan pa man.
And thank you for reminding us, Panginoon, na kung meron pong legacy na pwede po kaming iwan sa ibabaw ng lupa, hindi po yung kayamanan hindi po yung karunungan na meron po kami, hindi po yung experience namin. Yes, mahalaga po yun, Lord, but hindi po ito yung maglalas eh. And we want a legacy, Panginoon, na will last forever. At ang legacy ito, Panginoon, ay kayang-kaya mong ibigay. Na actually, nabigay mo na sa amin. Kailangan po na lang naming tayuan at lakaran. Because this kind of legacy helps our family. This kind of legacy, your word of God, it honors the family. This kind of legacy, Lord Jesus,